Hello po. Good morning po. Timo na tayo. Yung dati, Paragis. Yan na. So habang po tayo humihigop nitong Paragis Herbal Tea, pag-usapan po natin muli yung controversy ni Dennis Padilla with his family dito sa Life with Dante M. Kasi pati si Juday, hindi na din makatiis. Bumanat na mga kababayan si Juday. Yan o. Jody Ann Santos Agoncillo, 23 hours ago, nag-react na rin po dahil sa walang tigil na pagsasalita na kung ano-anong mga negative reactions ni Dennis Padilla dahil sa, sabi niya, maling pagtrato sa kanya doon sa kasal ng kanyang anak na si Claudia. Pero nakapagpa-picture pa nga din siya. Nauna pa nga daw na nagpa-picture sa kanyang anak, kaya lang makikita mo ang tensyon, mga kababayan, sa mukha ng lalaki, ng asawa ni Claudia. Yan o, seryoso. At kahit yung anak, mga kababayan, pilit lang yung ngiti dahil sa presence ng kanyang ama na masyadong self-centered po. O ngayon, i-share ko sa inyo yung sinabi ni Jody Ann Santos Agoncillo. Tapos mamaya may pinagmamalaki pa si may special gift daw siya kay Claudia sa kanyang anak. Alam po ba ninyo kung astig merch bagoong daw. Bagoong. Magre-regalo ka sa kasal ng anak mo, bagoong pa. Tapos piniflex mo pa sa social media. Proud na proud ka. O Paul gift, ririgaloan mo yung anak mo, bagoong. Hindi natin maintindihan. Baka Mr. Maravillas kasi paborito din ng anak niya na si Claudia yung bagoong. Tingnan natin kung ano ang dahilan bakit piniflex ni Dennis Padilla yung kanyang special gift sa kasal ng kanyang anak, bagoong. And sabi rito, Dennis Padilla was supposed to gift Claudia Barreto with astig merch bagoong. Sabi sa balita, mga kababayan, entertainment sa Philippine Daily Inquirer. Anyway, unahin muna natin, mga kababayan, itong sinabi ni Jody Ann Santos. Hindi na po makapagpigil si Jody Ann Santos Agoncillo. Sabi po niya, she's walking down, the eyes glowing, graceful and grounded, not because of who raised her, but because of who showed up. The man invited as a guest, not as a father. Yes, you are on the list. No, you are not in the role. Hindi siguro maintindihan, mga kababayan, ni Dennis Padilla na malinaw yung pag-imbita sa kanya, not as a father, kundi bilang bisita na lang. Kung masakit sa kanya na inimbita siya bilang bisita lang, hindi na sana siya, mga kababayan, pumunta doon. Kasi siya yung biological father. Ngayon, kung in-invite siya bilang guest na lang, malamang alam niya ang rason. Yun ang punto, mga kababayan, ni Jody Ann Santos Agoncillo dito sa kanyang sinabi, sinulat sa social media. Yan. Yes, you are on the list. No, you are not in the role. Ibig sabihin, mga kababayan, nung iimbita siya, hindi para mag-act as a father tulad ng usual na role ng isang tatay sa isang wedding ceremony, na siya yung kasama, ino-honor sa paghatid sa altar sa kanyang anak. Yan, reserve kasi yung role na yan, mga kababayan, sa totoo lang, doon sa mga tatay na naging totoong tatay
sa kanilang mga anak. Yan ang ibig sabihin, mga kababayan, ni Judy Ann Santos Agoncillo. Ang ibig sabihin lang noon, nabisita na lang siya kasi naman looking back sa mga ginawa niya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa na si Marjorie at sa kanyang mga anak, talaga pong kasumpa-sumpa. Pero on the occasion ng kanyang ng kasal ng kanyang anak, ang ibig sabihin nito, pasalamat na lang si Dennis Padilla kasi naalala pa rin siya ng kanyang anak na si Claudia sa kanyang kasal. Yun ang ibig sabihin nito po. May punto po si Judy Ann Santos Agoncillo. Sabi niya, "You miss the late nights, the scraped knees, the school recitals. You were not there when she needed a dad. But at least now, you'll get a seat, just not the title." Matindi po. Itong very strong words yung ginamit na mga pananalita ni Judy Ann Santos para tumino itong si Dennis Padilla sa kakangalngal niya na ang gustong mangyari ni Dennis Padilla, bigyan siya ng importance. When in fact, pinabayaan niya yung kanyang pamilya. Pinabayaan niya yung kanyang mga anak, including ito pong si Claudia, na sa panahon ng pangangailangan, panahon ng sakripisyo ng kanyang asawa na si Marjorie, kung paano pinatapos, nagsakripisyo sa pag-aaral, never na nakita, mga kababayan, ang presence ng isang tatay na si Dennis Padilla. Yung sabi ni Judy Ann Santos Agoncillo, "Here's a thought. Fatherhood is not about DNA. It is about presence. It is about showing up when it's hard, not just when it's pretty." Yung fatherhood niya, yung pagiging tatay, it is not about DNA. Dahil ikaw yung biological father. Kundi, nasaan ka sa panahon na kailangan nila ng isang tulad mo, isang tatay. Nasaan ka sa mga panahon na yon? Yun ang punto ni Judy Ann Santos Agoncillo. Tama. Yung mga panahon ng kadipisilan, sabi nga dito sa amin, trial sa buhay na inabot ng kanyang pamilya na kanyang iniwan. Yung mga hardships, mga kababayan, sa buhay, yung mga pakikibaka para lang mabuhay ng maayos at ma-sustain yung pangangailangan sa araw-araw. Nasaan siya bilang isang tatay? Pagkatapos ngayon, sa okasyon na to, pasalamat na lang siya, na-invite pa rin siya bilang bisita. So, nire-recognize pa rin siya bilang ama, biological father, pero yung papel na iniwan niya, na hindi man niya ginampanan, hindi na naibigay sa kanya. So, tama lang yon, mga kababayan. Kailangan man i-honor pa siya sa ganong pagkakataon na hindi man niya ginampanan yung pagiging ama. Lalo siya niyan magiging abusado at magiging very entitled. Just like yung pinapakita niya, mga kababayan, ngayon sa kanyang mga reactions. Kaya sabi ni Judy Ann Santos, "To all the fathers who disappeared when it mattered, this is your reminder. Respect is earned, not inherited, not demanded, not automatic." Asa ka pa na bibigyan ka ng respeto? Di ba? Sinalaula mo, sinaktan mo yung pamilya. Si Marjorie, sabi, binontal daw siya, mga kababayan dito, at tumalsik pa siya. Nawala ng pandinig yung kanyang eardrum. You see, ganun katindi. Physical and verbal abuse yung inabot ni Marjorie dito kay Dennis Padilla. Yun mismo yung kwento ni Marjorie sa interview ni O.G. Diaz. Sabi ni Judy Ann Santos, "You were invited because she's kind, not because you were deserving.
This wedding is proof that a child can grow, love, and succeed even without a father who stayed. She made it without you. Now, you get to watch her win from the back row. So tama lang na gusto mo siyang makita rin, pinagbigyan kang makita habang siya naglalakad papuntang altar sa kanyang kasal. Pero doon ka sa likod. Kasi hindi mo man ginampanan yung pagiging tatay mo. Di mo ginampanan ng maayos. Bagko sinaktan mo pa yung iyong pamilya. So you just imagine the pains, the struggles, the hardships na inabot ng iyong pamilya dahil sa inabandon mo siya. You see? So, kudos to Judy Ann Santos sa pagre-remind dito sa lalaking ito, si Dennis Padilla, na feeling niya entitled siya. Feeling niya dapat binibigyan siya ng importance ng kanyang anak, ng kanyang asawa, ng kanyang iba pang mga anak dito sa okasyon na to na napaka-importante sa buhay nila, when in fact for the past 18 years, sabi ni Marjorie, namuhay sila na walang presence ng isang tatay, walang Dennis Padilla na nag-asikaso sa kanila. Tumayo bilang kanilang tatay. Tama po, mga kababayan? Very well said, Judy Ann Santos Agoncillo. And si Dennis Padilla, deserve niya yung nangyari sa kanya. Yung mga pinagdadaldal niya after the occasion na nagrereklamo siya na hindi siya inasikaso, hindi siya binigyan ng tamang pansin, hindi mo po deserve na bigyan ng ganong honor. Yun ang malinaw doon. Kaya yung mga reactions ng tao, sabi ni Juray, Dennis Padilla, feeling pa-victim din to. Sabi ni Alice Ivor, do not hate your father. You only have one. Let go of the chaos and remember the love that tried, even if it came broken. Ang problema nga dito, tingin natin pinatawad na nga din siya. Kaya nga in-invite eh. Kaya lang, imbes na yung problema, pag-usapan na lang in private, pinipili ni, yun nga yung reklamo ni Leon, isa sa kanyang mga anak, na pwede naman pag-usapan yung mga problema in private. Kasi pag post ng post sa social media itong si Dennis, napakahilig niya na mag-post, parinig, mga cryptic post, napapahiya yung kanyang mga anak. Ang gustong mangyari ni Dennis kasi siya lang yung intindihin. Self-centered kasi siya. Yan ang problema kay Dennis. I think kailangan ni Dennis ng psychological help. Yung makakapag-advise sa kanya, mga kababayan, ng tama, paano mag-behave. Kailangan siguro i-rehab, mga kababayan, ang pagkatao nitong ni Dennis Padilla. Kasi mali yung pagkahubog siguro sa kanya. Yung paglaki niya, kaya ganun siya. Masyadong self-centered, narcissist, sabi nga, pinaringgan na ng kanyang anak na si Julia. Yan bang walang paki sa damdamin ng iba? May paki lang siya sa kanyang damdamin, sariling pakiramdam. Yan ang problema po. Pag may ganong mga tao, talagang napakahirap na kasama ang ganyang uri ng tao po. Sabi ni Cecilia Lacabarago, naimasmasan ka na, Dennis, salamat ka ang anak mo, or pasalamat ka ang anak mo, huwag ka nang mag-demand ng hindi nila kayang ibigay sa iyo. Sabi naman po ni Palisok Joby, parents are not perfect, but when they die, it will come to your thought how they were happy cuddling you in their arms, kissing you when you were just a little kid. When my father died, I thought I will not cry, but there were flashbacks
that appears in my mind, how he made a swing for me and made a milk for me when I was a little kid. Then I realized there were days he also have part of me. Tama yon. Siguro hindi ka inabandon. Pero ito inabandon yung kanyang mga anak eh. Anyways, nakatatlong babae pa pala, mga kababayan tong si Dennis. Although si Marjorie, palibasa, mga showbiz yun, mga taga-showbiz sila, nasanay sa papalit-palit, na link din yun sa sabi, mayor. But I think, after na ng relationship nila, ni Dennis Padilla. So tama naman, ang mga tatay, yung mga magulang, hindi man po perfecto. Pero sabi ko nga, importante, pag ikaw ay isang magulang, marunong kang magparaya. Una yung responsibility, siyempre. Pag ikaw ay irresponsible parent, irresponsible father, asa ka pa, pinabayaan mo yung, inabandon mo yung pamilya mo, at nananakit ka pa, asa ka pang itatrato ng itatrato ng maayos ng mga anak mo. Kahit sa Bible po, ang sinasabi, do not provoke your children unto wrath. Yan o. Ang turo po ng Bible, balansyado. Sabi dyan Colossians 3:21. Fathers, do not provoke your children to anger, lest they become discouraged. Sabi dyan, specifically, itong Colossians 3:21 addresses fathers, but the principle applies to all parents, both father and mother, ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng provoke in this context means to irritate. Do not provoke or do not irritate, exasperate, or stir up feelings of anger to the point where children might become discouraged or lose heart. The verse emphasizes the importance of parents, particularly fathers, avoiding harsh or overbearing discipline that could damage a child's emotional well-being. The passage suggests that a father who consistently provokes or irritates their children can lead to negative consequences like discouragement, resentment, and even emotional withdrawal. Iyon na nangyari, mga kababayan, kay Claudia sa mga anak ni Dennis Padilla. Nagkaroon ng emotional withdrawal sila, resentment, galit sa kanilang puso. Pero tingnan ninyo, on the occasion, mga kababayan ng kanyang kasal, in-invite pa siya, pero hindi na bilang gaganap na tatay niya. Tinatawag pa siguro siyempre yung tatay, pero yung role niya as a father, na the usual role, na siyang mag-atid sa altar, hindi na binigay sa kanya kasi inabandon sila. So matagal nang hindi ginagampanan ni Dennis Padilla yung kanyang papel bilang isang tatay. Pinabayaan yung kanyang mga anak. So that is normal. While it is true na may turo sa Bible, children, obey your parents in the Lord, for it is right. Yun ang tama niya. Pero sabi nga natin, balance po ang Bible. May utos para sa mga anak. That is the command from our God. Pero may command din po para sa mga magulang. Do not provoke your children unto wrath. Ginalit mo yung mga anak mo sa pamamagitan ng pagpo-post na kung ano-ano, na nababas sila tuloy. Yun ang reklamo ni Leon. At malamang yun din ang reklamo ng iba pa niyang mga anak, pati ng asawa. Bakit hindi niya sabihin na lang, puntahan, magano siya ng pagkakataon, maghintay siya ng pagkakataon, paano makausap, in private sila. Hindi mo kailangang mag-post na nagdulot pa ng kahihiyan para sa kanila. So, discouragement and resentment, more discouragement and resentment, yung nafe-feel ng kanyang mga anak. Tama po mga kababayan? Pagkatapos nagyabang pa mga kababayan nitong si Dennis Padilla, na may special gift daw siya, bagoong. Ibigay ko sa inyo yung kwento. Ngayon, pinagyayabang pa niya. Sabi dyan, Dennis Padilla was supposed to gift Claudia Barreto with astig merch bagoong.
And a now deleted video, actor politician says he was not expecting to be invited to the wedding. Say sorry for shortcomings. Hours before Dennis Padilla's controversial outburst during Claudia Barreto in Basti Lorenzo's wedding, the actor revealed that he had planned to give his daughter with his own souvenir in 2 jars of bagoong. Sabi ni Dennis Padilla, "It is an exciting day today. Prepare ko muna ang mga gifts ko o ng aking souvenir para sa kanilang dalawa, ang astig cup. And then, syempre, meron din akong binalot na bagoong. Dalawang flavor yan. Merong sweet at merong spicy. Babalutin ko ito." For Ayan, today, prepare ko muna yung mga gifts ko. Una, itong aking souvenir para sa kanilang dalawa. Yung astig cup. Alright? And then, Super Lola bagoong. Dalawang flavor yan. Merong sweet at siyempre, merong spicy. Yan, gusto ko makita nyo. Naghanda ako ng aking susuotin for this special day. Una, their shirt. Yes. Yun, no? Ito sa Uniqlo rin. Dapat papatahin. Medyo limited sa budget, kaya bumili na lang ako ng yari. Mura pero napakaganda. Diyan po sa Pandibulacan. Ito ko. Ay. Masyado kasing madrama, pabida. Ewan ko kung bakit of all gifts, mga kababayan, pinili niya kasi siguro gawa niya. Product niya yon, tinitinda. Kaya gusto niyang irigalo sa kanyang anak. Sa kasal, mga kababayan, yung bagoong pa. You see? Tapos sabi pa niya, "I'm very happy na nakakita na si Claudia ng life partner. To Claudia in Basti, I'm so very happy for you and I know that God will bless you, bless your wedding. God will bless the both of you. Sana magkaroon ako ng apo sa inyo kasi wala pa akong apo sa edad ko. Sana mabigyan niyo na ako ng apo bago pumanaw man lang." He also expressed hope that his relationship with his children, especially the newlyweds, would improve after the wedding, in which he said he was not really expecting to be invited to. He claimed that he was not able to meet his children as often as he would have liked because his income have been sorely depleted in recent years on top of his quarrel with his ex-wife Marjorie Barreto. "Masaya na malungkot sa anak kong ito kasi marami rin talaga akong pagkukulang sa kanila, lalo na dito kay Chloe. Natuwa naman ako na invited ako sa kanilang wedding. I never expected it kasi I already prepared myself na kung magkaroon ng ganitong okasyon, di ko naman sila nakakausap o nakikitang madalas. Siyempre, nagkaroon din kami ng mga tampuhan. So it was a big surprise for me to get invited. Sana magkaroon pa rin tayo ng communication even after the wedding kasi Chloe, gusto ko rin sana makabawi sa'yo. Ang dami kong pagkukulang sa'yo. I love you," sabi po niya. So sabi dito sa balita ng Inquirer, Marjorie then lashed out to defend the newlyweds in a recent 2-part interview where she stated that Padilla agreed to her daughter walking alone on the aisles. She further pointed out that the wedding was supposed to be a private moment for the couple and their loved ones, but it spiraled into a telenovela due to the comedian's explosive remarks. Gusto niya pasalamat na lang siya pala. Hindi pa man pala niya inaasahan na imbita siya. So dapat sana, inayos na niya yung pakikitungo kasi binigyan na siya ng pagkakataon na makapunta, although hindi niya expected na maimbita. Ayon. Nagdemand pa kasi siya ng sobra-sobra na gusto niyang maglakad papuntang altar. In which case,
nag-agree na pala siya na hindi na niya ihatid, pupunta lang siya doon. Kasi aminado naman siya pala, mga kababayan, na dami niyang pagkukulang. So dapat nakontento na lang siya doon. Di po ba? Kung ako po, hindi ko gagawin yon. At never akong magrarant. Mga kababayan, magpasalamat na lang akong naalala pa ako ng aking anak. Despite ng mga katarantaduhan na ginawa ko sa aking pamilya. Dapat ganun po. Talagang may problema sa pag-uugali itong si Dennis Padilla. So, ito na yung nangyari. Imbes na magkaayos-ayos sila, ayun, nawasak, lalo na nawasak yung dati ng wasak. Following the controversy, Padilla and his brother Gene Padilla turned off the comment section of their Instagram accounts amid bashing that they received. Kita ninyo? So, kinukuyog sila ng mga bashers kasi alam ng mga mamamayan, alam ng mga tao, ang kamalian nandun sa kanila. So, yung sympathy ng tao nandun sa anak na si Chloe, sa mga anak ni Marjorie at Dennis, at kay Marjorie mismo. Lalo't nang sabihin ni Marjorie na sinasaktan siya, physical at abuse. Imagine, suntukin mo yung babae dito. Matindi. So ito pinag-usapan natin mga kababayan dito sa ating podcast Life with Dan TM para magsilbing aral sa atin po. Tulad ng ating binasang verse. Parents, fathers, do not provoke your children unto wrath, lest they become discouraged. O ito mismo ang nangyari mga kababayan sa pamilya, sa mga anak ni Dennis Padilla. That's it mga kababayan. Yung mga hindi pa naka-subscribe dito sa ating bagong channel, Life with Dan TN. At kung may mga gusto kayong pag-usapan nating topics about family, about life, mag-send lang po kayo ng inyong message sa akin sa Dante Maravillas blog at Dante Maravillas Facebook account. Click subscribe ninyo po itong ating bagong channel, Life with Dante N. At share na rin po ninyo sa inyong mga kakilala, kaibigan, para may matutunan po tayo sa mga life experiences ng ating mga kababayan. Okay po? Bye-bye. God bless.